Praise the Lord. Are we blessed? Let's give the Lord praise. Praise the Lord. Like, share, subscribe. Salamat sa Panginoon at patuloy po tayo magpapanangkilan dahil ang kaaway ay nag-overtime. Si Satanas po ay hindi po yan papahinga. At ang bawat isa sa atin ay kanyang minimisyon. Amen. Nais si Satanas na ang bawat isa sa atin ay bumagsak po ng sumamba sa Diyos at siya po ang sasambahin. Kaya dapat po tayo magpanalangin. Tayo magbuhay sa panalangin. That's the only remedy para magtagumpay po tayo sa gawa ng pagkaaway. Dahil ang sistema po ng daigdig na ito ay hindi po sistema ng Diyos. Amen? Kaya nga po pinapayuhan tayo ni Paul sa Romans 12 verse 2, no po tayong umayon sa takbo ng mundo ito. Kasi po, ang takbo ng mundo ito hindi po sistema ng Diyos. E ingatan po natin ang ating mga buhay. Amen. Amen. Huwag po tayong mahawa. Huwag po tayong umayon sa sistema ng mundo ito. Amen. Mag-iba na po tayo ng buhay, mag-iba po tayo ng kaisipan. Dahil tayo po ay pag-aari ng Diyos. Amen. Kalabitin yung katabi mo, pag-aari ka ng Diyos. Hindi mo pag-aari yung sarili mo, pag-aari ka ng Diyos. Hindi, wala kang karapatan dyan sa sarili mo, ang may karapatan sa sarili mo ang Diyos. Amen po ba? Kaya, ingat po tayo. Kasi po, pag hindi po tayo maingat, siyempre, ang sistema ng mundo ito, kahit sa tingin ng mundo ay mabuti, pero sa harapan ng Panginoon hindi po mabuti. Merong sistema ng mundo na parang may daang tila matuwid sa tingin ng tao, ngunit kapahamakan ang dulo nito. Amen po ba? Kaya dapat mag-ingat po tayo kasi we are spirits. The real you, ang totoong ikaw, espiritu ka. Mga espiritu tayo na tayo po ay mga espiritu, we have a, okay, we are spirit, we have a soul, and you live in a body. Espiritu ka. At meron kang kaluluwa, ng kaluluwa na ito ay nakatira sa ating mga physical na katawan. And God wants your soul and your body to be aligned doon sa ating mga spirit. Sa ating espiritu. Kasi ang espiritu, ito po yung nakikipag-unite, nakikipag-isa sa Holy Spirit. Kaya gusto ng Diyos na ang ating katawan, ang ating mga kaluluwa ay naka-align doon sa espiritu natin. Kasi we are spirit. Amen? Kailangan yung ating kaluluwa at katawan, hindi siya naka-align sa sanlibutan. Kasi ang sistema nga po ng sanlibutan ay hindi sa Diyos. Amen po ba? Ang sistema ng sanlibutan ay sistema ng dyablo. At kapag ikaw umayon sa takbo ng sanlibutan, amen? Kagaya ngayon, yung fornication, yung adultery, amen? Yung mga mahalay na pinapanood, mga pornography, sanlibutan po yun. Amen? Ang iba't ibang uri ng kasalanan, sanlibutan po yan, at ayaw po ng Diyos na tayo po umayon dyan. Kaya yung ating espiritu, ay yung ating mga kaluluwa, yung ating mga katawan, dapat, dahil we are spirit, naka-align po yan doon sa ating espiritu. Nanawan niyo po ba ako? Because we are a spiritual being. Amen? Mga espiritu po tayo na temporarily nakatira sa physical na katawan nito. And someday, mamamatay tayo, yung espiritu babalik sa Diyos,
Ecclesiastes 12 verse 7. Okay? Sapagkat ang Espiritu ang nagbigay buhay, John 6:63, yun po nagbibigay buhay, automatic po yan babalik sa Diyos. Amen. Yung ating mga katawan, babalik 6 feet below the ground. Yung ating kaluluwa, yan po yung i-judge ng Lord. Amen? So, ang gusto ng Diyos habang tayo nabubuhay, ang ating kaluluwa, ang ating katawan, ay naka-align doon sa Espiritu. Kasi ang Espiritu, yun po yung leader ng tatlo. Hindi pwedeng magiging leader si katawan dahil ito maraming gusto. Maraming pita rin naman yan kapag wala sa Lord. At kapag ito nasusunod, magpapahamak ang kaluluwa mo. Amen? Kaya ang gusto ng Diyos, yung ating kaluluwa at katawan ay na-align din sa Espiritu, kaya itong spiritual life natin, itong Espiritu natin buhay, dapat ito na pinapalakas natin, binubost natin. Amen? Dapat ito lagi pinapalakas natin para hindi tayo matatalo ng masasamang espiritu na sumusubaybay sa atin araw at gabi para tayo pabagsakin. Nanaw po ba natin, church? Kasi, itong kaluluwa natin at kaluluwa, na pag naka-align siya sa espiritu, ang espiritu kasi is the one with the Holy Spirit. Ang espiritu natin at ang Holy Spirit, sila po ang parang nag-uusap, nag-communicate. Yung espiritu natin, ini-empower siya ng Holy Spirit. Kaya dapat yung ating espiritu, yung ating buhay, yung ating buong katawan, hindi po siya naka-connect, naka-ayon doon sa takbo ng sanlibutan. Amen? Ganaw po ba natin? If we want to become a full spiritual, dahil yan naman po talaga. Kasi, pag full spiritual ka sa buhay mo, doon ka magtatagumpay sa lahat ng gawa ng diablo. Yung full spiritual ka. Pero ikaw ang mag-decide niyan. Ikaw mag-decide niyan. Pag nag-decide ka, tutulungan ka ng Holy Spirit. Amen. Naunawa po ba natin, church? Amen. At yung Spirit natin, yan po yung laging the Spirit always wanting God. Yung Espiritu natin, yun po yung laging nagdi-decide, naghahanap sa Diyos. Amen? Kaya dapat ito si katawan, si kaluluwa, dapat magpasakop dun sa Espiritu. Dahil ang Espiritu, lagi po yung nagdi-desire, yan po yung nagawa na lagi niyang makapiling ang Diyos. Pero alam niyo po ba mga kapatid? Ikaw ang magdi-decide mo. Kung gusto mo magiging full spiritual, ikaw ang magdi-decide noon. Kasi alam niyo po ba, nung non-believer pa po tayo, wala po tayo sa Panginoon, our soul and our body is stronger much than our spirit. Yung ating katawan, mga pita ng laman, yung ating kaluluwa, dahil wala pa po, pag hindi pa po nabuhay ang ating espiritu, dahil yun po yung espiritu natin, pinatay po yun ng kasalanan. Amen? Dahil sa kasalanan, namatay ang ating mga espiritu. Yung espiritu pa naman ang magbigay buhay sa kaluluwa at katawan. Pero walang lakas itong si kaluluwa at katawan kung patay ang espiritu. Amen po ba? Kaya ang Holy Spirit, bibisikin niya ang espiritu mo. Kaya ang Holy Spirit at ang espiritu mo ang magkakulit. Naunahan po ba natin, church? Amen. So, nung unbeliever ba tayo, yung kaluluwa natin at katawan, mas malakas siya sa espiritu. Nung wala pa tayong sa Panginoon, nakikinig po ba tayong lahat? Kunin nyo to para magtagumpay tayo, para malaman natin kung anong gagawin natin sa buhay natin, para... Kasi, lagi tayong nilulumpo ng tukso eh. Lagi tayong nilulumpo ng kasalanan eh.
Walang karangalan ng Diyos doon. Dahil yung may-ari ng buhay natin, ang Diyos. Gusto ng Diyos na tayo, kanyang mga anak, tayo kanyang nilalang, magtagumpay tayo palagi sa kasalanan. Kaya lang, lagi tayong nilulumpo eh. Amen? Lagi tayong nilulumpo. Na dapat, unawain natin maigi. Amen. No? Na nung unbeliever pa po tayo, yung kaluluwa natin at katawan is much stronger than the Spirit. Pero nung dumating ang Holy Spirit sa ating buhay, dahil humingi tayo ng tawad sa Diyos, nagsisi tayo, nagpalataya tayo, nagbagong buhay tayo. Amen po ba? Amen. Para makarating ba? Yan po ang way ng Holy Spirit sa ating buhay. Yung nagsisiyan mo taligdan yung mga kasalanan. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Amen. Magbagong buhay ka. Amen. Magpatuloy ka sa Panginoon. That's the way of the Holy Spirit na maka-invade po sa ating buhay. Nanawan ko ba natin, church? Ngayon, pag ang Holy Spirit naroon na sa ating buhay, sa ating pagkatao, gigisingin niya ngayon ang Espiritong patay. Yung Espiritong patay, leader po yan, pinatayan ng kasalanan. Ngayon, pag-ising na yan, meron lang po maglilig sa kanilo at katawan. Nanaw po ba natin, church? Amen. So, ibig sabihin ng totoong buhay, yung Espiritu. At itong Espiritu natin, ito yung nagpo-connect sa Holy Spirit. Silang dalawa. So, dapat ang ating kaluluwa at katawan, ang ating buhay, nakaalay lagi sa Espiritu, sa espiritual na bagay. Amin po ba? Amen. Para, alam nyo, ang Holy Spirit ang nag-i-empower sa Spirit natin. Hello? At hindi po tumitira ang Holy Spirit sa mga babae at lalaki, Christian, so-called Christians, na hindi tama ang puso, hindi tama ang buhay, hindi tama ang motibo sa Panginoon. Hindi siya titira. Paano pag hindi siya titira, di kawawa ka? Akala mo ligtas ka. Hindi po. Nanaw po ba natin, church? Amen. Ngayon, kung gusto mo magiging full spiritual ka, ikaw ang mag-decide nun. Anong gagawin mo para magiging full spiritual ka? Yung sinasabi ng James 4:7. Anong sabi doon? Submit to the Lord. Submit your life to the Lord. Magpasakop kayo sa Diyos. Yan ang unang gagawin natin. Magpasakop kayo sa Diyos. Ito maraming problema sa atin. Mahirap kayo magpasakop sa Diyos kung ang flesh mo pa ang nasusunod. Ito ang maraming problema sa maraming Kristiyano. Nahihirapang magpasakop sa Diyos. Nahihirapang sumunod sa Diyos. Kasi, mas malakas yung flesh, yung pinta ng laman, na magpapahamak sa kanyang kaluluwa. Yun ang malakas. Pero ang sabi ni James, submit to God. Amen. Ipasakop mo yung buhay mo sa Diyos. Ang ibig sabihin, kung ano ang nais at ibig at gusto ng Diyos, doon ka lang. Amen. Sundin mo lang yun. Just obey God. Doon ka lang. Bigyan mo ng boundary yung buhay mo. Huwag kang lumabas doon sa boundary na binigay ng Diyos sa'yo. Nanaw po ba natin? Amen. Amen po ba? Pag sinabi ng Diyos, huwag kang mabuhay sa kasalanan, huwag kang nabubuhay sa kasalanan. Kung ano mong mali, huwag kang mabuhay doon. Amen. Ibig sabihin na nagpasakop ka sa Diyos. Pero alam mo mali, ikaw pa rin nasusunod, nagpasakop ka sa sarili mo. Sinabi, ba't din James? Nagpapasakop ka sa sarili mo? Sundin mo yung sarili mo? Yung pita ng laman mo? Sinabi ni James, hindi po. Magpasakop ka sa Diyos. Amen.
Kung anong gusto ng Diyos, doon ka lumakad. Yun dapat na sunod. Diyos siya eh. Ang Diyos, yan ang may kapangyarihan sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Pag tinatawag natin siyang Diyos, binibigyan natin siyang power sa atin. Kaya ang una natin gawin, magpasakop tayo sa Diyos. If you want to be fully spiritual, magpasakop tayo sa Diyos. Amen. Kumbaga, ikaw ay nasa isang kumpanya, kung anong patakaran ng kumpanya para magtagal ka at ma-promote ka, hindi ka masisisante. Lahat ng patakaran sa kumpanya, pasakop ka doon. Amen po ba? Amen. Para magtagal ka at ma-promote ka, higit sa lahat, sa Diyos. Higit po yan sa kumpanya. Sa pinapasukan mo, sa negosyo mo sa trabaho. Pasakop. Simple lang. Ano, simple lang kung hinihingi ng Diyos, pero kung mahina ang spiritual life mo, mahihirapan ka. Bakit mahina ang spiritual? Hindi nagbabasa ng Biblia. O again, gasgas na ito. Tanungin mo katabi mo, kailan mo huling binasa ang Biblia mo? Hindi hinawakan lang minsan, pinalibag ka. Kailan mo huling binasa ang Biblia mo? Kaya ka mahina dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia. Eh, ang salita ng Diyos, Diyos siya, hindi mo siya kinakausap. Paano ka ma-empower ng Diyos? Hindi ka naman nakikipag-usap sa Kanya through reading the Bible. I'm always saying that when you are praying, you are talking to God. When you are reading, God is talking to you. Oh. Ang Bible, salita ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, pag binabasa mo yan, ang Diyos ang kinakausap mo araw at gabi. Ang problema, itong si Satanas talaga eh. Ang problema din naman, pinapakinggan mo, hindi ka nagiging matalino. Kaya, yan naman ang gusto ni Satanas, mahina ka palagi para, alam niyo yung isang taong mahina. Madaling kapitan ng mikrobe yan. Madaling magkasakit, mahina ang resistensya. Madaling magkasakit, ganun din po sa Panginoon. Pag mahina ka sa Panginoon, paglalaruan ka ng demonyo. Yan. If you want to be fully spiritual in this life, ikaw ba yung tatay mo? Ang yabang mo naman pag ang tatay mo, hindi mo kinakausap. Ano ka? Diba? Ang mga yayabang na anak, mga arugante, mga suwain, matitigas ang ulo, diba hindi nagsasubmit sa tatay nila, sa magulang nila? Amen po ba? Mayabang na lang. Yung kinabukasan eh, yung mga ganong mga anak. Meron po ba tayo nabalitaan ng mga anak na sumuhay sa magulang, na nagtagumpay sa buhay? Hindi po. Hindi sila babas-basan ng langit, hindi sila sasama ng Diyos kasi hindi sila nagpasako sa magulang. Higit sa lahat sa Diyos, mga kapatid. Pag di ka nagpasako doon sa nais at gusto ng Diyos, count your tears. Magbilang ka ng kalungkutan sa buhay mo, kabiguan. Magbilang ka ng mga miserable pangyayari sa buhay. Ganun po ba natin, church? Ngayon, that's one thing. If you want to be fully spiritual, submit your life to God. Amen. Hindi ko ako may sabi niya, si James. Ipapasakop mo yung buhay mo sa Diyos, hindi sa tao. Hindi sa asawa mo, kanino pa man. Hindi sa napupuso mo. Sa Diyos mo siya ipapasakop. Amen? Amen. Nagkakalungkot ito yung papasakupan mo ng buhay
buhay, wala sa Diyos. Ano ang buwan natin? Kung pinagpasakupan mong amo, wala sa Diyos. Eh, yan ang mundo eh. Takbo ng mundo yan. Yung mga kumpanya, wala sa Panginoon. Ano ang buwan natin, church? Yan! Yan ang pinagkasikreto para tayo magiging full spiritual. Isang bagay po yan. Ipasakop mo ang buhay mo sa Diyos. Amen. When we say pasakop, kung ano ang gusto na isa't ibig ng Diyos, doon ka. Pag ayaw ng Diyos, huwag ka doon. Amen. Amen po ba? Kasunod, labanan ninyo ang tiyablo. Pag may tukso, pag may nakita ng okay, magaganda, malaking sweldo, malaking pera, malaking offer. Yung offer, si Diablo, yan mo ito eh, chance mo ito. Minsan lang tumagnak sa buhay ko. Chance na to. Dadami na, hindi ako mabubuto, lahat ang gusto ko, makuha ko na. Diba? Offer ng Diablo. Alalahanin natin kung nangangako po ang Diyos ng seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Si Satanas sa Matthew chapter 4, nag-o-offer din siya ng kayamanan. Di ba kay Jesus yan? Biniktima nga niya si Jesus sa umas mo, hindi ka niya bibiktimahin. Hindi ka niya o-operan. Kasi siya nga ang Diyos ng mundong ito eh. Amen po ba? The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not didn't came from God. Hindi po yan galing sa Diyos. Kaya mga mata ninyo, mga lalaki ha. Lagi ko sinasabi na pag ang lalaki at babae, mahaba na ang 5 minutes na nag-uusap. Hello? Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, pag nag-uusap kayo, mga kapatid, babae at lalaki, 5 minutes na ang haba. Pagkatapos nun, adjourn. Eh, maraming natutokso eh. Dahil nakuwi na mga usapan sa kung ano-ano. Pinasukan, nagtitiwala ako sa inyo, pero wala akong tiwala sa Diablo. Si Diablo, gagawa talaga yan. Hindi yan pwedeng sumingit sa lahat ng usapin ng ating buhay. Pakialamero yan eh. Amen? Sa mag-asawa, pakialaman niya. Sa magkaibigan, pakialaman sa trabaho, negosyo, lahat na sa buhay mo, pakialaman niya. Pakialamero yan. Huwag kang papayag na pakialaman ni Satanas ang buhay mo. Wala siyang karapatan sa buhay mo. Amen po ba? Wala siyang karapatan sa buhay natin. Kaya dapat ay magiging matalino. Ang sabi nito, labanan ninyo ang Diablo. Pagdating ng tukso, paano niya labanan kung maganda, pogi, mayaman? Di ba? Malaking offer na to. Paano? Yan. Pain. Pakainan ka lang isa ka na sa mga trabaho kahit walang panahon sa Diyos, okay na. Hello, okay na. Naiintindihan naman ako ng Diyos eh. Ngayon ako magka-grab ng ganito kalaki, pagdating ng pogi. Diba? Mayahay na buhay ko. Yes, dito sa lupa. Pero alam niyo, kung gusto mo talagang magiging disciple ng Diyos, hindi komportable ang buhay mo. Kung gusto mo komportable ang buhay, yung hindi ka ginugulo ni Satanas, puro sunod ang lahat, parang walang pag-agam-agam, parang payapa ang lahat, pero nasa kasalanan, yan ang gusto ni Satanas. Pero pag susunod ka sa Diyos, hindi ka niya ikukomportable, guguluhin niya yung utak mo, yung isip mo, kasi ito ang battleground natin. Because this is the part of the soul. Ito tinitira niya. Pasukan niya kabalisahan, taluputan, takot, pangampaw, pag-alala. Yan! I-inject na lahat yan. Kaya ito naman ngayon. Kung ano eh. Ang dami na ipapakita niya siya, ipapaisip sa'yo. Amen?
Hello? Talagang ipapakita at papaisip ni Satanas niya. Pero, labanan mo yun. Amen. Yung problema sa atin, pinaulakan natin eh. Just go with the flow. Labanan nga eh. Bakit sila, sabi na sa akin, bakit sila mami no? Nung nasa ministry sila. Tapos, nagkasawa sila, nagkaanak. Tapos, nawala sila sa ministry, pero successful, pinagpala yung pamilya nila, parang successful ang pag-aasawa. Parang okay, napakaayos. Parang ano, parang may daan tila matuwid, no? Parang tama, no? Pero sa dulo nito, napamakan. Sabi ko, kumusta naman ang ministry? Wala po, pamilya na lang. Yan ang malaking problema. Nung hindi pa nagkapamilya, nasa ministry. Nung nagkapamilya na wala sa ministry, tapos payapa daw successful, masasabi mo yung successful yun na wala sa ministry, sa paglilingkod? Sa tingin nyo? Ganun pala yung successful na matatawag natin. Pag wala ng gulong pamilya, parang blessed baga, ang nakikita natin, parang hayahay naman pala, wala sa ministry. Ang tanong, sabi ko, ate, kumusta ang calling niya? Nagampanan pa ba niya? Hindi na po. Dahil pagbabala. Amen? Ang totoong bless, kahit nag-asawa ka na natili ka sa ministry mo. Amen. Kahit nawalan ka ng asawa na natili ka pa rin sa ministry mo. Yan ang totoong bless! Nakikinig mo ba? May tao mo ba? Amen. Yan ang totoong ministry. Hello? Hindi ka takot mawala ng tao sa buhay mo. Dahil pag namatay ka, mag-iisa ka lang din. Hindi ka naman nasasamahan ng anak mo, ng tatay, nanay mo, ng asawa mo lang sasama sa iyo. Ikaw lang din at ikaw lang din ang naharap sa Diyos. Hindi ka na nagpapadreno. Kaya siguraduhin mo na ligtas ka. Amen. Walang anak, dadamay sa iyo. Walang asawa. Walang sino pa man. Ang tutulong sa iyo para ipag-dreno ka na iligtas ka. Wala. Ikaw lang din ang tatayo harap sa langit sa Diyos. Yun. Ang buhay, 80, 90, tapos na. Minsan 70, tapos na. Diba? Parang ipinaliwanag ko na sa inyo. Oo. Diba? Parang ito yun eh. Yung buhay mo, ganito kaisip. Tapos ito na yung everlasting life, hanggang doon. Everlasting na eh. Wala nang galing na katapusan. Ito na ang buhay mo, hanggang dyan lang. Dito sa lupa. Dito ka nakafocus, pero ito, hindi na... Hindi ka nakafocus sa mga ganito dahil kakaintindi mo rito. Nang mismo ko, hindi mo na pagdaanan ito na maraming parang na pag-preparation ng buhay mo. Napupuntan mo sa kabilang buwan na ito yung pangwalang hanggan. Yung believers, Christian, na dito nakafocus, hindi yan makikinabang dito sa buhay mo ng hanggan. Kung ano yung mga beneficiary na dito, yung mga kinabangas, dito ka lang, yung puso mo nandito, yung isip mo, yung lakas mo, linubos mo na rito, lahat ng pagod mo, lahat ng pera mo, nandito lang lahat. Pero nakalimutan mo maisip ang kailangan. Yung everlasting, hanggang doon, hanggang walang hanggan, yun ang nakalimutan mo. Diba? Hindi makalimutan mo yan, may pangako ko dito. Amen. Ano po ba natin? Na pag inunan natin to, at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay dito, okay lang yan eh. Maliit na bagay lang yan dito. Amen? Kaya suplayan dito. Kasi ito, powerful to eh. Amen? Ang nandito, siya gumawa dito sa atin. Amen. Amen po ba? Ano po ba? Dito mo din na ni Lord, sabi ko sa inyo, itatabi ko, pouring the Spirit.
Yan, pag nagpapagod talaga tayo, yung systematic na preaching. Ako kasi kung ano yung naramdaman ko na bigat ng Holy Spirit sa akin yung panginahan. Amen? Pero may natutunan po ba tayo? Medyo ba nagising-gising tayo? That's the love of the Lord. Amen. Now, dito ko lang tatapusin po. Kapag nag-submit ka sa Diyos, siyempre, lumalakad ka na sa kanyang nais at gusto ibigin sa gusto mo, gusto ng asawa mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, gusto ng nanay at tatay mo. Wala kong masama na sundin sila, basta naka-align sila sa Panginoon. Amen? Pero pag hindi sila naka-align sa Lord, ay magpupumiglas ka. Nang pumunta kay Lord. Nalaman po ba natin, church? Amen. Number 1, submit yourselves in the Lord. Ipasakop natin sa Diyos ang ating mga buhay. Magpasakop ka sa lahat ng batas ng Diyos. Amen. Amen. Dalangin po, isisingin po natin sa ating mga, sabi ng Holy, itanin mo sa kukutin mo yan. At pag pumasok sa tayo na karangan dito para pag pumasok sa kabila. Wala namang tayo ng karton dito, di ba? May tao ko ba? Amen. Wala pa ganito natin sila. Resist the devil! Yan po ang number 2. Labanan mo ang diablo. Lahat ng alok ng mundo ito, tanggihan mo. Pag ang alok, magandang trabaho pero wala kang panahon sa Diyos, tanggihan mo. Bali, mag-ulam ka na lang ng asin dyan. Anyway, kung malnourished yung physical na katawan mo, napakataba na ng kaluluwa. So, kung marang kaluluwa din pwede, pabayaan ka ng Diyos, magiging walis ting-ting yung katawan mo pa. Pagpapalain ka niya. Amen. Amen? Of course, pag susunod ka sa Lord, masamantala, meron kang mga sacrifices, meron kang pagdadaan, mga kahirapan, kakulangan. Kasi syempre, di ba susunod ka na sa Lord? Yung mga gusto mong buhay na maaluan, di ba syempre maaluan, tapos wala ka namang panahon, wala ka sa Lord. Syempre magbabago yun, syempre may mga sacrifices. Di kuranin ang tulad ng mga yan. Amen po ba? Di ba hayaan ng Diyos na habang panahon? Anak ka niya may tatay bang nakakatiis sa kanyang anak? Kahit nga matigas ulo niyo natin di pa rin natitiis sa sagot-sagot tayo sa ating mga magulang, di pa rin tayo natitiis, di ba? Pag may sakit ka, ginagamot ka pa rin. Amen? Pag walang-wala ka, inaabot ka, di ba? Kahit parang masama sila, di ba? Pero, di ba? Inaabot ka pa rin kasi how much mo ng ating tatay sa langit? Amen po ba? Ngayon, resist the devil. Lahat po ng na nawawala ka sa paglilingkod mo. Amen? May commercial ba dyan? Lahat po ng na nawawala ka na hindi ka na na-align sa Lord. Sa diablo po yan. Kaya, palabitin mo katabi mo, magpakatalino ka naman palagi. Lagi ka na lang nadadali sa tanas. Kawawa ka naman. Mga lalaki lagi ko sinasabi sa inyo, mahal ka ni Lord, ayaw na ayaw ni Lord, nag-iinom ka ng alak, dahil ang alak nakapagbigay ng sakit at karamdaman. Siyempre, ayaw ni Lord yun na magkasakit ka dahil mahal ka niya. Amen? Amen. Kung di pa rin kayo lumulumay, nagkasakit kayo, wala nang problema si Lord, kayo na may problema. Huwag niyo sabihin, bakit ako pa, nagkasakit, hindi naman ako masama. Hindi na kayo ni Lord Amin po ba? Okay. Hindi ko na nalawakan yun. Resist the devil. Ito kapag nagpasakop ka raw sa Diyos at nilabanan mo ang diablo, saka siya lalayo. Amen.
Diablo, pera, kayamanan, o ano, anything. Pag hindi mo nilabanan yun, hindi ka lalayuan ng Diablo. Pag hindi ka lalayuan ng Diablo, mabait ba siya? Mabuti ba siya? Mapagmahal ba siya? Padadamahin ka lang yan. Sabi ng ibang backslider, okay mo ba ng buhay, kikula ko sa Lord. Kung parang sagot na, please naman. Di mo alam, pinapadama ka lang ng Diablo. Kalaunan na ng katagalan mo na nawala, disconnected ka na sa Lord, doon ka na papanakan. Sunod-sunod na ang miserable na buhay mo. Ganyan ang Diablo, pinapadama ka, parang kaya ka, hindi ka muna niya gagalawin. Hindi ka muna niya sasaktan. Na parang feeling ko, okay naman pala, maayos naman pala, kahit wala ko sa Lord, okay naman pala. Yes, please, diba? Hindi mo alam. Merong time ang devil sa'yo. Kaya ingat ka. Ganun siya katusok kasama. Eh, huwag na huwag mo kahit kailan pangarapin na lumayo sa Diyos. Dapat ang lalayo sa iyo ang Diablo. Pero, magpasakot ka muna at labanan mo siya sa kasyang lalayo. Amen. Pero pag hindi ka nagpasakot, hindi mo siya lalabanan, close kayo. Hindi siya malayo, hindi close kayo. O, amen daw. Di ba? Mabuti yung mga batang attendee, kagaya yung anak ni Lord Christian. Siya nagpaalala doon sa mga predsing ko na narinig niya sa magulang niya. At umiiyak siya, kasi umiiyak daw ako. Si Kyra. Yung mga bata niya, sabi ko, Ate Arlene, ayusin mo bata, palitin mo mga bata. Hindi ba naman bumunutan tayo si Arlene yung napili ko? Kasi yun yung mga alalay sa inyo, pag nandito na kayo, wala na ako. Aminin natin katotohanan, huwag mawawala ako sa stage na to. Kaya kayo, habang may mahugot pa kayong lakas sa Diyos sa buhay, uhugutin nyo na! Amen. Pero matagal pa yun. Kasi alam nyo, ang pangarap ko ngayon sa buhay, yung mabuhay ko na matagal para sa inyo. At of course, kalunod din ng mga anak ko, kaya nga kahit ako yung maraming pera, di ba? Sabi ko, hoy, kung tutusin nga, ako na lang yung mamasyal, mag-shopping-shopping, dahil ako naman yung blessed. At ako yung babae, dapat mag-shopping-shopping na lang ako, mag-urakay, kasi kaya ko naman eh. Dahil binigyan naman ako nila ng pera eh. Amen po ba? Amen. Tapos, mag-full time baga kayo, kaya sasagana kayo sa pera. Amen. Tingnan nyo, hindi man po kayo maganda po trabaho, kala ko lang ang pera, pero tingnan mo mga karunungan ka naman ng Diyos. Pinarami, pero dahil mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, hindi naman tayo ganun. Hindi natin pwede, baka sa buhay mo, magtrabaho ka, hindi ka ganun. Ang ating, kaya ng Steven ko, o anak, pagtinda ka dyan. Saan siya nagpunan? Di yung pera ko. Kasi bakit ang kumipo ko, makapagsampa siya. Amen. Pero saan siya ngayon? Sabi ko ha, kaya kita bibig, ng tindahan dyan, kung tutusin yung pera na yun, ipasyal-pasyal ko na lang yun. Pero, ipupuhunan ko sa iyo para makasamba ka lang. So mga kapatid, basic lang talaga ang buhay. Pasabog ka lang sa Diyos, labanan mo ang Diablo. Lalayo kayo ng Diablo, pag lalayo ang Diablo, happy life. Peaceful life. Amen! Amen. Si Diablo na naman kasi itong naggugulo. Ano ba mission niya? To steal, to kill, and to destroy. Ngayon, pag malayo ang Diablo, paano kanya ma-kill? Paano kanya ma-steal? Paano kanya ma-destroy? Eh, malayo nga siya. Basic ba? Amen. Basic lang talaga. Hindi ka magagambala, magagalaw ng Diablo kasi malayo nga siya eh. Amen!
labanan ng Diablo, di natin ginagawa kaya tuloy pa rin ang mga kalungkutan, kabiguan, kabigatan, tuloy pa rin para miserable ang buhay natin. Kasi hindi na tayo nag-align doon sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Sabi niya kanina saan kayo yung kumukuha ng preaching? Parang mga parasili sa Diyos yung mga tanda ng bayan, saan kayo kumukuha ng karunungan itong taong to? Hindi na ito nag-aral. Di ba? Amen. Amen. Hindi yung mga nagtatanong ngayon, mga parasili, mga sa Diyos yun. Wala pa silang tiwala sa Diyos. Na kayang turuan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kailangan pa ba natin mag-Bible school? Kailangan pa ba natin magpapasako pa ako lagi sa Holy Spirit sa Diyos? Magpapasako ako sa ibig sabihin nagpapasako ako, doon lang ako sa boundary ng Diyos. Naayos ko pa lagi buhay ko, sinisikap ko. Amen. Amen? Ayun, sa buhay ko, minsan isang linggo. Ano sa isang linggo, pag wala akong hayo, nasa bahay ko talaga ako. Hindi ko masisilayan ng R&D. Nasa presence ako ng Lord. Amen. Gusto kasi ni Lord na aliin ka, sulungin ka. Ayan, ginagawa niyo ba sa buhay niyo yan? Na masolo kayo ni Lord? Wala, i-isip sa kaya akong pumuntahan. Barkada. Yung barkada ka natin, anak ka mga Diablo. Dahil na naman sa Panginoon. Amen? Sabihin naman rin, kung makapagbenta, di ba, sino, 1 John 3:8, di ba, sino man nagpapatuloy sa kasalanan, yung kampo ng Diablo. Amen. Amen? Okay. Ngayon, kapag nagpasakop ka sa Diyos, kapag nilabanan mo ng Diablo, lalayo siya. At kapag, di ba, hindi tayo aayon sa takbo ng sistema ng mundong ito, hello, makinig. Ha? I-renew mo, baguhin mo yung isip mo. Baguhin mo yung takbo ng kaisipan mo. Huwag kang kumain sa takbo ng mundo ito. Alam niyo ang mangyayari maganda ng mga kapatid ko? At magkaroon ka ng takot sa Diyos. Ito alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Hindi ko mga pinag-aaralan ng mga bagay na rin. Basta-basta niyo. Alam niyo, dapat pa na ang preacher, hindi niya napapokus ng Diyos sa kanyang topic, mag-explore din siya. Pag na-explore ka, doon makakapasok ang Holy Spirit. Ngayon, nag-explore ako kanina. May topic na talaga ako. Eh, may pangako ko yun sa inyo. Pero dito ko nilid ng Lord. Tapos, no? Tanda na! Magpasakop ka sa Diyos, labanan mo ang Diablo, lalayo siya. Okay? Tapos, ang gagawin mo, huwag kang umayon sa takbo ng mundo ito, dahil ang sistema ng mundo ito ay sa Diablo. Amen? Amen. Kasi si Diablo, ang Diyos ng mundo ito. Kasi kung umaayon ka sa takbo ng mundo ito, ang Diyos mo, si Diablo. Okay? So, tapos, baguhin mo yung kaisipan mo. Punuin mo siya ng salita ng Diyos. Ituon mo sa Diyos yung kaisipan mo para mabago. Amen? Tapos mga kapatid ko, ang gagawin po natin, ito po yung pinakahulihan. Magkaroon ka ng fear of the Lord. Magkaroon ka ng takot sa Diyos kahit saan ka pumunta, kahit anong ginagawa mo, kahit sinong kasama mo, dapat manatili ang takot mo sa Diyos. Amen. At isiseryoso mo na ikaw ay nasa Diyos na pagmamay-ari na ng Diyos. Nanan po ba natin, church? Amen. Diligently, kapatid ko, seriously. Isipin mo ang kalagayan mo sa Diyos na anak ka na ng Diyos, sundalo ka na ng Diyos, pamamayari ka na ng Diyos. Doon mo ikulong yung sarili mo. And you know what will happen? The Holy Spirit in tongues.
Ano yung word na encamps? Papakuran ka niya. Yung Holy Spirit, papakuran ka niya. Hello? Manong ba natin mga kapatid? Amen. And now, kung ginawa mo yon, you are now the access of the Holy Spirit power. Amen. I-empower ka ngayon ng Holy Spirit. Ini-income. Saka ka naka-income. Mabakod ng Holy Spirit kapag ginawa mo yun. Nagpasakot ka, nilabanan mo ang chat mo, lalayo siya, tapos nirenew yung mind mo, hindi ka umaayon sa takbo ng mundo nito, nagkaroon ka ng fear of the Lord. Eh, Lord, tandaan niyo po yan. Saka ka i-income ng Holy Spirit. Saka ka ma-access ng power ng Holy Spirit. Amen. Tunay, pag na-income ka na ng Holy Spirit, access ka na ng Holy Spirit sa buhay mo. Powerful ka na. Laban Amen. sa diablo. You have the decisions. Ikaw ang magde-decide nun. Kung gusto mong lumagay sa ganong kalagayan, gawin mo yung sinasabi ng Holy Spirit ngayon sa iyo. Amen. Kung gusto mo na embrace ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit, mabapuran ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit na may access ka sa power ng Holy Spirit, gawin mo yung mga tips ngayon na binibigay sa iyo Amen. ng Diyos. To put down the lust of the flesh. Alam niyo pag ginawa mo yan? Your spiritual being will be powerful and you are zero to flesh. Zero ang kita ng laman natin. Buhay na buhay kasi access ka ng power ng Holy Ghost. Amen. You have to decide. If you want to enjoy really the life na kasama mo ang Diyos, yun lang. Yun lang. Bakit di mo subukan yung mga tips na yun? From Apostle James. Ano yun? Kasakot kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo, lalayo siya, and then anong sunod? Ha? Huwag mo yun. Kaisipan. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Alam niyo ang takbo ng mundong ito? Hindi sila sumasamba, hindi nag-pray, or worldly, ang inaawit, worldly songs, di ba? Ang iniinom, nakakalalasing, pero tayo, iniinom natin, nakakalusog. Amen po ba? Amen. Hello! Amen po ba? Amen. Amen. Tapos ang salita, puro masama. Ang kilos at galaw, puro masama. Ang pananamit, ang buhay. Yan ang mundo. Pero, huwag lang umayon dyan. Huwag kang umayon dyan. Iba ka ng isip, tapos kailangan may takot ka sa Diyos. Amen. At pag ginawa mo yun, babakuran ka na kapangyarihan ng Holy Spirit at access ka ng power ng Holy Spirit. Amen. Ang Holy Spirit nagliliyap yan sa buhay mo. Parang yung dati, nanonood yung sila company, pinapanood ni kapatapan naman may mga buwan, mga buken. Magano sila, may power na nanatasyon ka. Ganun ka! Untouchable ka! Amen po ba? Hindi ka magagalaw. And again, hindi ka nga magagalaw kasi malayo nga ang diablo sa iyo. Dahil nagpasakop ka nga, nilabanan mo siya, lalayo siya. Amen po ba? Okay, amen. And again, pag hindi siya lalayo siya, close kayong dalawa at hindi siya mabuti. Amen po ba? Ibig sabihin mga kapatid, pagpasakop ka sa Diyos,
In addition that, pinaalala sa akin ng Lord, lahat ng gawain, kung available ka naman, tulungan ka. Amen. Hindi naman ako may sabi niya, may Hebrews 10:25 eh. Amen. Di ba huwag niyong kaligtaan ang mga pagtitipon, mga. Ano ba ibig sabihin ng mga? Sabi ni Paul, mga pagtitipon. Sandi lang ba yun? Ang problema dyan, pwede ka naman, alam natin siya pwede ka, pero available ka, kaya mo, hindi mo talaga ginagawa. Yan naman naging problema na sa puso mo yun at nakita ka ng Diyos, may problema ka sa puso. Eh, paano? Hindi ka nagpapasa. Mali pa nila kung hindi ka pwede. Eh, pwede ka nga, available ka nga. Eh, tinatabad ako, mas masarap ang tulog. Eh, tulog-tulog ka dyan, magtabi kayo ni Satanas. Bakit? Hindi ka tatabi ni Satanas, close nga, hindi ka sinalayo, hindi mo nililabanan yung mga lumit at amakan mo eh. Amin mo ba? Hello? Pwede kang tumalo o matemplo, hindi mo ginagawa. Amen. Yan ang malaking kamalian sa isang Kristiyano. Kaya hanggang ngayon, talunan pa rin ng dyablo. Dalangin ko lahat ng ating pinag-aralan ngayon na sa puso't kaluluwa at espiritu, buto-dugo lang ang mula-ulo kung talampakan, sinaliban ka ng aral na to. Amen. At ito yung magpapatagumpay sa atin. Amen. Ano ba yung mga kasimple ng mga buhay? Susunod ka lang sa Lord. Yun lang. Ba't kasi ayaw mo bang sumunod ng totohanan? Yun na naman ka. Kasi hindi. Mahirap bang sumunod sa Diyos? Mahirap ba? Mahirap sa mga ayaw sumunod. Ayaw. Kasi may gusto. Ang laman. But if you want to be full spiritual and zero of the flesh, yung sinabi ko sa iyo, aning, kung di ako nagkamali, yun ang lakaran mo, victorious forever. Amen. Tayong lahat ay tumayo sa Panginoon.